Marami po kaming pinagdaanan sa relasyon namin. Hindi po perfect yung relasyon namin. 5 years ago, may problema kaming pinagdaanan. 2023, nagpunta kami ng US. Yung dasal ako, doon sa mountain na yon. Kasi nung time na yon, parang pagod na kami doon sa sitwasyon namin. Sabi ko, nagdasal ako kay Lord, sabi ko, Lord, kung plano niyo po na hindi kami yung magsasama habang buhay, ngayon pa lang po, bigyan niyo na po kami ng dahilan para maghiwalay. Pero kung kami naman po yung plano niyong magsama, pasayahin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng sign para ituloy namin to. Tapos yun po, pag uwi namin galing ng US, pagising ko isang araw, bigla na lang kinuha ko yung phone ko, nag-search ako ng venue sa Boracay, in-email ko yung hotel, tapos pagka-reply, pagkakita namin, sabi ko sa kanya, tignan mo, sabi niya, ano yan? Sabi ko, venue, ng ano? Sabi ko, ng kasal natin. Tapos, yung mukha niya, natatawa siya, pero pinipigilan niya kasi pag tumawa Sandali siya, lang. Ano paano mo lang yun? mukha ng pinipigilan? Ganyan-ganyan ba, ate? Oh. Tapos, binipigilan niya yung tawa dahil... Dahil pag tumawa siya, magagalit ako. So parang sinabi niya, okay yan. Doon na nagdire-diretso yung preparation. Kasi sa dami ng pinagdadaanan namin, ayoko muna kasing mag-propose sa kanya. Sinisigurado ko rin kung talagang gusto niya ba ako talaga. Baka mamaya yung gandang lalaki ko lang ang habol niya. Saan kayo sa Holy Week? Uy, Sa Dubai! hindi. Nung sinabi niya sa akin yun, naka-ready na rin naman ako na gusto ko nang sabihin, kumukuha lang ako ng right time. Pero siya Buwelo na talaga. lang, buwelo. Bumibuwelo lang ako. Pero siya na talaga yung nagsabi sa akin. So, masaya. Masaya na rin yung pakiramdam ko dahil alam kong hindi na ako kailangan magtanong sa kanya. Kasi